Hello mga bossing, another day, another YouTube automation tutorial. So in this video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang viral philosophy channel. Okay? Ito yung gagayahin natin na channel. Ang tawag dyan ay yung Thoughts, ang title ng channel nila. Okay? Tignan natin yung stats. Nag-join lang siya last year o last month, December 25, 2024. So bagong-bago pa lang. Meron siyang 7,000 subscribers agad in just 43 videos. Okay? Yung views naman niya is more than 400,000 na agad. Yan, maganda mga bossing. Okay? Patunay ang mga boss na ngayon 2026 is patok pa rin yung ganitong niche. Okay? Ganitong philosophy channel, psychology. And ang maganda diyan, pag gagawa ka ng ganitong channel is nakafocus sa isang niche. Kasi yung psychology channel or philosophy channels, meron niyang mga sub-niche eh. Yung channel na to mga boss, galing yan kay nakafocus lang yan kay Carl Jung. Okay, kung kilala niyo siya. Kaya ang tawag sa channel is yung Thoughts. Okay. Yung mga favorite poems niya, yung mga quotes, ginamit niyang channel na to para gumawa ng long form videos. So long form yan, 20 minutes pataas yung mga videos niya, and is using AI sa voiceover, sa thumbnail, sa image na ginagamit niya sa mismong video. So, hinala ko dun sa may pati sa description, saka sa tags, puro AI ang mga boss. So, dinadagdagan na lang niya ng added value kaya siya na-monetize. As you can see, monetize itong video na to, ay yung channel na to. Okay? Monthly estimated earnings niya is about $2,000 to $6,000 per month. Okay? Tas 7 days, meron siyang 133,776 na views. So, magandang channel siya. Goods siya. Okay? Kaya sabi kasi ng iba, yung ganitong channel ay ganitong niche is medyo saturated na which is not true. Maraming channel na gumagawa ng ganitong videos pero mas marami pa rin yung nanonood mga boss. Okay? So in this tutorial videos, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng ganitong channel. Kokopyahin natin itong channel na to mula sa paggawa ng script, image na gagamitin, thumbnail, description, title, mga tags, mga boss. Using free AI tools, using Gemini and ChatGPT. Okay? So, tapusin mo tong video na to pero medyo mahaba-haba ito mga boss. Okay? Tapusin mo tong video na to para makagawa ka ng ganitong klaseng channel. Okay? So, let's start. So, ayan mga bossing, first step na gagawin natin is gumawa ng script para do sa video. So, meron na ako naka-prepare na prompt dito. Yung mga prompt na gagamitin ko, lalagay ko na lang sa description ng mga boss. So, dun yun na lang kukunin. So, dito, punta tayo kay Gemini. Bakit si Gemini? Bakit hindi si ChatGPT? Kasi alam naman natin lahat na si Gemini is nandun siya mismo sa YouTube platform. So, hawak din siya ni Google. And mas maganda kumuha muna tayo ng idea. So, yung gumawa tayo ng content using Gemini kasi alam na alam ni Gemini kung paano tumatakbo yung YouTube kasi siya mismo nandoon sa YouTube. Okay? So, ito yung prompt na gagamitin ko, mga boss. You are a YouTube strategist for, yon. Basahin nyo na lang or i-ano nyo na lang, screenshot nyo mga boss. So, yan. Gagawa tayo muna ng 5 high traffic na video topic for 2026 para updated. So, make sure it is fast. Yan, libre lang naman yung mga boss. Okay? So, ayan mga bossing, magbibigay siya ng 5 topic. Ibig sabihin, 5 video na yan na pwede nating gamitin. Okay? So, try natin tong number 1, The Mirror Trap. Why 2026 is the year of the digital narcissus. Yan. Okay? Okay, next step is to generate the script. Okay? Copy-paste nyo lang tong prompt na ilalagay ko. Yung prompt nasa description. Tapos kunin mo tong
topic. Copy mo lang yan. And then ito, dito mo i-insert yung topic name para malaman niya na ito yung gusto mo na topic, itong number 1. Okay? Acting as a philosophical scriptwriter, write chapter 1 muna, the first 15 minutes of a 30-minute script for the topic. So, ginawa ko siyang 30 minutes para minsan kasi si AI, pagka sinabi mong 30 minutes, nasa 25 minutes lang yung ginagawa niya. So, yan. Merong 2,500 words of narration, tone, dark academia, cinematic, slow pace, structure, break the text into scenes. For every single scene, provide a specific image prompt for Midjourney or Leonardo. So, this time hindi tayo gagamit ng Midjourney or Leonardo, pero ilalagay ko yan para maggawa siya ng prompt na high quality. Okay, magandang prompt. Pero ang gagamitin natin for this tutorial video is Meta AI para libre lang. Kaya mga boss. So, ganito yung prompt niya para meron siyang script at the same time, every scene meron siyang gagawing bibigay na image prompt para do'n sa natin, video. So 'yan, submit lang. Then ganito yung magiging respond niya. Sa chapter 1 merong ito yung scene 1, ito yung scene 2. Every scene mga boss, ipapakita niya muna yung image prompt na gagamitin natin, tapos yung narration. Sa narration, ito yung pinaka-script natin mga boss. Okay? Wait ko lang matapos. So, ayan mga boss, tapos na yung ating chapter 1. Okay? Chapter 1, meron siyang binigay na 15 scenes with image prompt and narration. So, para mapaabot natin ng 30 minutes itong video natin is hinati natin doon sa dalawa. Okay? Para kasi may limit din yung pagbigay ng ng result ni AI, ChatGPT or si Gemini man yan mga boss. So para ma-reach natin yung 30 minutes, gawa natin yung yung chapter 2. Okay? Ganito lang yung ilalagay natin na prompt. Okay? Okay, that was great. Now write chapter 2, the final 15 minutes for the same topic. Focus on yan ganyan. So, yan. Ko-continue lang natin, then submit. Then magge-generate ulit siya ng same format, pero as you can see, scene 16 na siya. Kasi kanina 15. So, tinuloy niya lang 16. So, ayan mga boss, nakita natin, meron lang siyang ginawang 4 na scene. Kulang yan mga boss. So, gagawin natin, minsan kasi nagkakamali si AI, gawin natin, follow up natin is make it at least 10 scenes for chapter 2. Outro. Yan. Kasi parang pangit yung outro niya dito. So, mag-follow up tayo dito. Gawin natin 10 scenes sa chapter 2. Wait lang natin matapos. So, yan mga boss, tapos na siya. As you can see, binigyan tayo hanggang scene 25. Okay, andyan yung image prompt tapos yung narration, same format. Pero dito sa outro, hindi talaga siya perfect kasi naglagay siya ng bawat for those ready to go deeper, I have prepared a guide on active imagination for the digital age. So, meron siyang in-offer na either ebook or ano ba yan, course. So, hanggang dito lang yung gagamitin natin. Saka ito, leave a comment with the word awaken. Yan. Until next time. Yan, ganito yung pang-outro natin. So, tapos na tayo sa script mga boss. Next na gagawin natin is, syempre, meron tayong script. Kailangan meron tayong voiceover. Okay? Ang voiceover natin ay gagamitin natin si AI Google Studio. Okay? Mga boss, dito tayo kay Google AI Studio. Ang gagawin natin mga boss, kopya natin yung yung script. Okay? Then copy. Punta ka kay Google AI Studio, libre lang yan mga boss. Punta ka dito sa single speaker audio and then choose yung yung medyo
deep voice na pang philosophy. Ready to build something awesome today? So ayan mga boss, ito Enceladus. So siyang i-try. Paste mo diyan yung script. And then dito, so yan, dito sa style instructions, pwede mong baguhin yan, pwede mong dagdagan. Okay? Yan. Okay? Click mo lang tong run control. So ayan mga boss, tapos na yung voiceover natin using Google AI Studio. Pakinggan nyo, ganito yung magiging result niya. Welcome. Look closely at the flickering light, the wavering shadows. This is not a lecture hall, but a chamber of introspection. And you, my silent companion, are not merely an observer, but a So ayan mga boss, para makuha natin yung voice, download mo lang yan. Pindutin mo lang itong 3 dot and then download. Okay? Punta na yan sa download folder mo. And then after nyan, gagawin ko yan sa lahat ng mga script na binigay sa akin ni Gemini. So ayan mga bossing, as you can see, meron na akong ito na yung mga voiceover na ginawa ko. So meron nga pala mga boss, pakita ko sa inyo, meron din kasing limit itong si Google AI Studio. Pagka kinlik ko tong run, ayan, exceeded na daw yung quota. So kapag ganyan, hindi na kayo makakapag-generate ng voice over. So gawa na lang kayo ng bagong account using different Gmail. Okay? Google account. Okay? Next na gagawin natin mga bossing is mag-generate tayo ng image. Okay? Okay? Sa every scene na binigay ni Gemini, meron siyang binigay din na image prompt. Isa na yan. Okay? Copy natin tong scene 1. Ito yung image prompt. Yan. Copy natin. Scene 1. Then punta tayo dito kay meta.ai para libre lang. And then dito, make sure na 16:9 para naka-landscape and then image. Then paste mo dito yung prompt. Okay? Send. Mag-generate siya ng 4 na sample ng image. Wait lang natin. So ayan, nag-generate siya ng image mga boss. Image lang yung kailangan natin, hindi natin kailangan ng video kasi pag video, ina-animate natin yan mga boss, 5 seconds lang yan. So napakahabang process yung gagawin natin for 30 minutes video. So next, gagawin natin pag halimbawa ito yung napili ko, i-click mo na itong download. Okay, punta na yun sa download folder mo and then gawin na ulit natin yun sa scene 2 hanggang sa maubos natin yung scenes. Makakagawa tayo ng mga image. So ayan mga bossing, meron na tayong natapos ko na yung pag-generate ng image. So ayan mga yan. Tapos meron na din tayong script, voiceover. Ang next na gagawin natin is mag-generate tayo ng thumbnail. Thumbnail agad dito sa ating video para hindi na tayo gumawa mamaya. So ito yung gagamitin nyo na prompt. Okay, balik tayo dun kay Gemini. Doon sa may same chat, dito natin lagay yung yung prompt. Ito yung prompt. I need a high CTR YouTube thumbnail image prompt for the video script you just wrote. Okay? Ito yung nandyan yung character anchor, scene integration, visual style, composition, okay? Saka yung output. Ayan. Ito yung gagamitin natin na yung ibibigay niya na prompt, yan yung gagamitin natin na prompt sa Meta AI. So yan, nakita niyo mga boss, sabi ko gumawa siya ng image prompt pero gumawa siya mismo ng image. Gawin natin yan. Ang gagawin mo, kasi madalas nagaganyan si
si Gemini. Ganito lang ginagawa ko. Yan, ganyan lang siya. Tapos bibigay na niya yung prompt. Yan. Yan yung technique kay Gemini kasi minsan nabubuang din yan. Ano na nilalabas na result. So, copy mo yung image prompt. Okay? Yung prompt naman na yan ay galing yan doon sa may natin, video na ginawa. Dito, sa 16:9 pa rin mga boss and image. Then send. Ayan mga boss. Ito yung pwede nating gamitin na thumbnail. Okay? So, ito mas okay ito para sa akin, for me. Pero sa inyo kung anong gusto nyo. Apat naman yan na sample. So, ito na lang muna gagamitin ko na pang thumbnail. Tapos dun sa prompt na binigay natin mga boss, nagbibigay din ng results yan si Gemini. Kung ano yung ganyan, text overlay tip. Meron siyang ganyan. Yung text na ilalagay natin doon sa may thumbnail natin. Okay? So, next gagawin natin, edit na natin yung video. Punta tayo kay CapCut. So, yung mga bossing, nandito tayo sa CapCut. So, export na natin to. Lagay na natin dito sa CapCut. So, sa mga hindi pa sanay gumamit ng CapCut, madali lang naman siya aralin. Import na natin dito mga boss yung audio. Then, para hindi ako malito, ilalagay ko na lang siya isa-isa. Okay. Ito yung intro. Welcome. Look closely at the flickering light, the wavering shadows. Insert ko yung image. Okay. Tapos doon sa isang buong scene na yan, yung 1 minute, isang image lang muna yung gagamitin ko. Okay. Mamaya papakita ko sa inyo paano mamamonetize. And then gawin nyo rin yan sa scene 2. Okay, yung scene 2. Ayan mga bossing. Pabilisin ko na lang yung video kasi medyo mahaba to. So ayan na mga bossing, nailagay ko na yung image at saka yung voiceover. So meron na siyang different scenes mga boss. Kinat ko na rin yan. Okay, yan. Every scene merong image. So para ma-monetize yung mga bossing, para madagdagan ng value at ma-monetize, pwede ka maglagay ng transition every scene. So pagka-transition ng mga bossing, since philosophy channel, pwede naman yung fade lang, yung black fade, yan. Endless shimmering surfaces. We are about to find out. In the ancient Greek myth, Lakyan yung surfaces, we are about to find out. In the ancient Greek, same lang naman yung ilalagay ko na transitions. Gawin nyo lang yan every scene. So ayan mga boss, meron ng transitions. Tapos lalagay naman tayo ng effects, yung mga video effects. So ayan mga boss, ito yung napili ko na effects. Yan. Speed, bawalan ko lang speed. Ito. Yung pangalan ng effects mga boss is by the fireplace. Nga pala, pagka naka-CapCut Pro ka, libre lang yan. Mga ganyang, hold up to our yung mga ganyang mga effects. So, mas maganda kapag ka naka-CapCut Pro kayo mga boss. Kasi ang bilis lang ng editing. Yan. Ganyan lang siya. the narcissist we So, pagka sa caption, meron ding auto caption kapag ka naka-pro ka. Click mo lang yung generate dyan. Then, automatic na yan. At yan mga bossing, meron tayong caption sa video natin. So, pagandahin natin yan.
Select all mo lang lahat ng caption, then punta ka sa template. Pipiliin mo dito yung pang-babagay sa philosophy video. And without it, the digital self withers. This digital existence encourages a performative self, a relentless need to demonstrate worth, intelligence, kindness, success, whatever the prevailing digital virtue may be. And when the validation doesn't come, or worse, when criticism, So yan mga bossing, meron na rin caption. true empathy is a profound act. Yan. Next na gagawin natin, lalagay tayo ng background music. So ito yung napili ko na background music. Kung familiar ka dito sa sa BGM na 'to, ganito yung mga ginagamit ng mga mga philosophy channel. Babaan ko lang 'tong volume. Ang title ng music is ano ba, Hinimatov by Jammy Jams. So 'yan, mada-download mo yan sa YouTube Studio, libre lang. Jung, the great cartographer of the soul, spoke of the shadow, that Ito yung intro niya. Welcome. Look closely at the flickering light, the wavering shadows. This is not a lecture hall, but a chamber of He spoke of individuation, the arduous journey toward So yung mga bossing kasi pagka napunta dito sa part na 'to, malakas masyado yung kaya babawasan ko yung audio. He spoke of individuation, the arduous journey toward wholeness, the confrontation with all that we are, both light and dark. But what happens when the very mirrors we hold up to ourselves Yan. Para makumpleto, magkaroon ng ka-copy ko lang yan tapos ipe-paste ko dito. Okay? Yan. Meron na tayong voiceover, image, effects, caption, at saka background music. Ito additional mga bossing, kung gusto niyo mas maganda yung takbo ng yung smooth yung video niyo, lagyan niyo na lang ng ng movement yung image para hindi siya mukhang static. Okay? Lagay kayo ng keyframe, add keyframe kung alam niyo na 'to mga boss. Yan. Ganyan lang ginagawa ko para mag-zoom in ba. Zoom in. Lagay yung keyframe doon sa may dulo tapos gaganyanin ko siya the confrontation with all that we are, para both siya, nagzo-zoom in siya ng mabagal. welcome. So ganito naman. Yung channel naman na pinakita ko sa inyo mga boss is na-monetize siya ng ganito yung mga video niya. Yan. Ensures that this cycle of Ang importante kay YouTube kasi yung narration. Yan. Yan ang importante. Yan. I read every one of them, not as a metric, but as a witness to your journey. Now kung mga boss, kung meron na kayong na-generate na logo, pwede nyo ilagay dito sa itaas para magsilbing watermark na rin siya. So yun. For me, okay na 'to mga boss. Export ko na. So yan na nga mga bossing, nagawa ko na yung video pag natapos na yung pag-export. So ito yung video. Welcome. Look closely at the flickering light, the wavering shadow. Inabot siya ng 22 minutes. So yan, tama yung sinabi ko kanina na kung gusto mong gumawa ng 20 minutes na video, 20 minutes na script kay kay Gemini or kay ChatGPT, pagpagawa ka sa kanya ng 30 minutes na script kasi yun, laging kinukulang yun. So yun, sakto lang. Mga bossing 22 minutes, okay na yan. Ngayon gagawa naman tayo, since may video na tayo, gawa muna tayo ng hingi muna tayo ng viral na title ideas, saka description, video description kay Gemini pa rin. Yan. Ito mga boss, yung prompt na gagamitin natin. Okay, lalagay ko na sa description yan. I need 5 viral title options for a video about your topic. Kung kanina yung ginawa natin. Ito yun, the mirror trap. Okay.
Kopyahin ko na lang yan. It's the same thing naman. Alam na niya yan. And then, submit. So, yan mga bossing, nagbigay na siya ng title. Okay. Ito ay yung isa. Different type yan mga boss. Identity conflict. Yan. 2026. Yan. Horror, pwede rin yan. Psychological, philosophical reveal yan. Okay, yan. Next na gagawin natin is description. Ito yung gagamitin natin na prompt sa description. Okay. Write as SEO optimized YouTube description for this video. Okay. Yan. Hit submit. Yan mga boss. Ito na yung description na gagamitin natin. Babaguhin na lang natin mamaya itong timestamp. Okay. Itong keywords and references, pwede mong alisin yan. Pero ang importante, nandyan yung mga high ranking keywords. Okay. Aalisin mo rin yan. Next natin itong prompt na to para magbigay siya ng tags related do sa may video natin. Hit submit. Yan, okay na yan mga boss. Ito na yung yung 3 to 5 hashtags. Okay? Tapos ito yung YouTube tags. Pwede nating i-copy yan sa i-copy paste natin do sa may box na maya. Okay, meron na tayong tags, hashtag, description, and title ideas. Okay, kumpleto na yung ating video. Gawa na tayo ng bagong YouTube channel. So, ayan mga boss, meron na akong bagong YouTube channel. Actually, gumawa na ako kanina lang. Okay, kaya fresh na fresh to. Pa-discarte naman dito mga boss, pwede kayong gumawa ng bagong YouTube channel or yung yung age account. Kumbaga yung old account. Nga lang, pagka old account yung gagamitin ninyo kasi, manonood pa kayo ng mga videos na parang kailangan niya pa ng warm up. Dito pagka brand new channel kasi hindi na kailangan. So, ayan. Ito yung napili ko na channel name, Beyond Yung. Okay? Yan siya. So, pagka brand new channel, kailangan ayusin nyo muna itong sa settings. So, napanood nyo naman na siguro yung nandun sa aking first tutorial kung paano ginagawa to. Lagay kayo ng keywords, advanced settings, naka-no. Yan. Tapos, dapat enabled to. Okay? Yan. Tapos, dito sa customization, lalagay kayo ng banner, picture. Lagay ako ng picture dito. Ito yung na-generate ko kanina sa Gemini din. Okay? Tapos, ayan. Meron kang handle. Tapos yung description. Hit publish kapag meron ng laman yan. And then, kapag okay na kayo mga boss, click mo lang to create, upload video. Okay? Tapos, i-drag ko na lang to dito. So, yan siya. Yung title natin mga boss, kuha tayo dito ng maganda-gandang title. Let's say, ito, kuha ng AI. Tapos yung CTA, pansin ko na yan. Parang click, click to action. Yan. Yung binigay sa atin na description ni Gemini is nandiyan dyan na yung mga high ranking keywords. Of course. Then, gawa kayo ng playlist. Create playlist, new playlist. Ito. Pwede kayo magpatulong kay Gemini na maglagay ng description dito. Siyempre may keyword din yan mga boss. Language. Kailangan mo i-verify. Okay. Hindi pa kasi verified. So, done. Mamaya na lang after lang tutorial. I-verify ko siya. And then yung tags. Copy na natin to mga tags na to. Mga hashtag pala yung hashtag. Sorry. Lalagay natin dito sa description.
Yung tags, dito ko ilalagay. So, habang nag-upload siya, gagawa na tayo ng thumbnail. Yan. Mga boss, sa paggawa ng thumbnail, dito naman tayo kay Canva. Then, punta natin yung channel niya, yung thoughts. So, as you can see, isang image at saka isang may text sa taas. It's either 3 to 4 words lang mga boss. Yan, 3 to 4 words. So, mas maganda kung 3 lang, parang yung branding. Okay? Yung Nike, Just Do It, etc. Yan. So, punta tayo kay Canva. Piliin natin yung YouTube thumbnail or pwede kayo mag-search dito. YouTube thumbnail. Yan, punta tayo dun sa downloads. Yung kanina na nabigay ni Gemini. Ito yung gagamitin ko for now. Okay, kung nakikita nyo mga boss, ang color, pati color ng text, dapat alam nyo kung ano yung mas agaw attention. Dito ka sa channel na to is red and white yung ginamit niya. Pero pwede rin naman mga boss na red, white, and yellow. Diba? So, yun. So, hindi ko masyadong natuwa dito sa may thumbnail text na ano niya. Command ulit tayo kay Gemini. So, ayan. Please give me thumbnail text ideas for this topic. 3 to 4 strong words only. So, ayan na. Okay. Mas gusto ko to kill your... Ay, bakit yan? The algorithm stole you. So, ayan na lang mga boss. So, ayan. Lagay tayo ng text. Dito sa text. Yung simple lang. Kasi tingnan nyo naman dito sa sa thumbnail niya. Simple lang siya. Yan, okay na yung mga boss. Ganito lang paggawa ng thumbnail. Merong iba-ibang kulay yung text, tapos merong image na related dun sa my topic. Okay, download ko na to. Download. So, ayan mga bossing, verified na yung phone number ko, meaning makakapag-upload na ako makapag-upload na ako ng more than 15 minutes. So, kanina kasi hindi na nakalimutan ko. So, yun. Enabled na yan lahat mga boss. Ayan ang importante kapag mag-upload kayo ng long form. Okay, upload video. Ulit. Drag. So, yun. Lagay ko ulit yung title saka description. So, yan mga bossing, balik ko na yung title, description, tags and hashtag, playlist, then upload file ng thumbnail. So, download. Then, dito siya. Yan. Yung mga bossing, yung file name, hindi naman importante yan. Pero sinasabi ng iba kung ano yung file name is, yun din yung title mo. So, sa akin naman, hindi naman nag-work. Mapa shorts or long form, hindi naman siya importante. Yun din nasabi sa akin ni Gemini na hindi man daw importante yan siya. Okay, pati yung name ng file name ng thumbnail. So yun, uploading na siya mga boss. Babaguhin naman dito mga boss, language, lagay kayo ng English syempre. United States. Okay, yan, okay na yan. Wala na kayong babaguhin dyan. People and blogs. Okay, okay na to mga boss. So yan, okay na yan mga boss. Tapos ang importante dyan, kapag mag-upload kayo ng long form, lalo't long form, okay,
Pagka nag-okey na 'yan, na-upload na 'yan, lagay kayo ng end screen kapag meron na kayong iba pang mga video, okey? Saka add ano, mga cards 'yan. Sa ngayon kasi hindi mo pa malalagyan kasi isa lang naman yung video natin. Then 'yan, lilitaw naman 'yan mga boss. So, 77% na. Ang gagawin ko diyan mga bossing, i-schedule ko siya. Feb 3 ngayon, so schedule ko siya ng Feb 4 ng 1 AM, okey? Siyempre para ano, sa US ang ano natin 'no, target, kaya 2 AM 'yan. So 'yan, after naman 'yan, mga 85% siguro mamaya 7 PM pa lang ngayon, so ilang oras pa naman 'yan, after ng ilang oras matatapos na rin yung pagche-check niyan kung may copyright, okey, or kung safe na i-upload. So schedule natin mga boss, importante 'yan. Bakit natin i-schedule? Kasi ano 'yan, si YouTube algorithm is kapag pag-upload ng video mo, the moment na i-upload mo yung video mo, ina-analyze na niya mismo yung video. Una yung title, pangalawa yung description, okay, yung mga tags, hashtag, plus pati yung thumbnail na ano nilagay mo dito. Kung merong text diyan, binabasa niya rin 'yan. Yung channel description mo, channel name, okay, yung mga channel tags, binabasa niya 'yan para malaman niya kung ano yung topic mo mismo, okay, yung specific topic mo. So, ilalagay niya yung video na yun, magpe-prepare na siya, yung video mo ipe-prepare niya para sa mga certain na ano, na people or audience, na okay, habang naka-upload na siya. So, maganda i-schedule mo, okay, para pagka-upload ng ano mo, ng video mo, pagka-public niya, automatic si YouTube algorithm meron na siyang nakalinya, kumbaga yung mga nakapila na siyang audience para dun sa video mo. So, papansin niyo lagi yung mga YouTuber, sinasabi nila, ini-schedule nila yung mga long form video nila. So, yun kung ayun, nag-work naman sa akin mga boss. Ewan ko lang sa iba bakit ayaw nilang i-schedule. So, yan mga boss, kahit yung mga shorts yung mga nagtuturo diyan mga boss ng million na yung ano, yung mga subscriber, ini-schedule naman nila. Kahit ako yung mga shorts ko, yung mga 100K, yung mga million views ko, ini-schedule ko yun. So, yun. Lalo itong long form, dapat to naka-schedule. So, schedule natin mga boss. Okay? So, yan, got it. Balikan na lang mga boss kapag meron ng ano, pagka malapit na ma-upload. Okay? Pagka-upload niya mga bossing, pagka-public niyan, hayaan mo na lang si algorithm na magbigay ng views sa video mo. Wag mo panonoorin. Wag ka magsa-sub to sub, etc. Hayaan mo na lang siya magbigay ng audience sa ano, sa video mo. So, yun lang mga bossing. Update na lang. So, hanggang dito na lang muna ang ating tutorial mga boss. Kung hindi ka pa naka-subscribe, sana mag-subscribe ka na dito sa channel ko. And yung sa blue up mga boss, meron din akong blue up. Please follow doon mga boss. Yung black up ko kasi hindi na active. So yung iba doon ako nakilala sa black up. Binura kasi niya, binura kasi ni TikTok yun eh. So yun, nilagay ko sa description yung ibang social media accounts ko mga bossing. So hanggang dito muna video to, napahaba lang siya. Yun, salamat sa panonood. Sana lahat tayo pumaldo.